Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So, I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV.
sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:00. Good morning muna. Ayan sa mga nakaabang sa atin sa ating Alaga at Tulong Tomasino at sa ating Mega Job Fair. Ayan, good morning kay Ate Jing Arcilia dyan sa may Posadas. Ayan, kila Ate Bambi. Ayan, hello, good morning. Loleta Aquilino, Lilia Batu, kila sister. Ayan, nanonood din. Kila Ate Rose Baha. Ayan, si Beshi Noche. Isabel Guerrero. Ayan, si Zin Kenneth Legada. Ayan, si Marvin. Si Ate Murphy Villafuerte. Ate Toyang from US watching. Ayan, good morning, good morning. At huwag po muna kayong aalis. Ayan, pati mga nakatutok sa atin sa YouTube. Si Teresita Atienza. Ayan, at sina Bert Santos, Norve, T. Ayan, Rolando, Andres. Ayan, huwag po kayong aalis. Dahil magbabalik po ang DZRH Operation Tulong. Ilan pa po munang paalala. Pilipinas ang oras, 10:40 ng umaga. Number 1. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw
Hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Dako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Tangalan pa rin po ni Miss Maybe Nauhan. Ako po ang inyong kasama, Mavel Arrive. Samantala, ayan, puntahan muna
natin bago ang ating alaga at tulong Tomasino. Ayan, puntahan muna natin ang Mega Job Fair. Meron sa Malabon kay Edwin Duque. Meron ding Mega Job Fair 2026. Ang Rotary District 3830 naman po, of course in partnership of DZRH Operation Tulong, na umaarangkada po ngayon sa Muntinlupa City. Balitaan mo nga kami dyan, Iza Gabriel. Good morning, Iza. Iza. Ayan, si Iza, no? Nasa... Yes, Miss Marvel. Yes, kamusta, Iza? Kamusta ang ating job fair dyan sa Muntinlupa? Nako, Miss Marvel, no? Talaga namang sana ng mga kababayan natin gustong buuin ang silang unang buwan ng taon para makahanap ng panibagong oportunidad sa isinasagawa natin ngayon dito sa Muntinlupa City na Mega Job Fair 2026 sa pangunguna ng Rotary International District 3830. Siyempre, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE at ang PESO o Public Employment Service Office ng Muntinlupa. At siyempre, katuwang pa rin ang DZRH Operation Tulong sa paghatid ng agapay para makahanap ng trabaho ang ating mga kababayan. Alam mo, Miss Mabel, no, ang nakakatuwa rito, talaga namang yung mga kasamahan natin mula sa Rotary District International 380 ay game na game talagang umagapay sa mga kababayan natin kasi talagang kung nandito kayo sa area ngayon, puno na yung grounds natin at doon sa labas mismo, no, sa paligid ng mall ay punong-puno na ng tao. At ngayong umaga, no, Miss Mabelaya, makakasama natin, no, PUCT Ann Oliva, ang currently United Student President ng Rotary Club of Muntinlupa Central. Magandang umaga po, Ma'am Ann. Ay, Ma'am. Yes po, kasama po natin ngayong umaga si Nobel Aribes. Po, Ma'am. Ay, Ma'am Nobel. Good morning po. Good morning. Yes po, kamusta po ba ang ating job fair ngayon dyan, Ma'am? Tuwang-tuwa po kami, Ma'am, sa turnout nitong Mega Job Fair na to dahil dinagsa po talaga tayong napakaraming aktivite at marami ring mga employers na nag-participate dito kaya hindi po lugi yung ating pagsisikap na magkaroon nito. Ano-ano po bang mga trabaho, Ma'am, yung ino-offer po natin dyan? Karamihan po ng ina-applyan ng ating mga kababayan dyan. Actually, Ma'am, lahat na klase ng trabaho ino-offer ng mga employers na nag-participate dito sa ngayong umaga. Kasama dyan yung mga production operators, mga office staff, drivers, yung mga call centers, lahat na pangangailangan ng isang opisina, mayroon tayong vacancies dito ngayong umaga. Wow! At ilan po ba yung target sana natin at na-reach po ba natin yun? Gaano karami na po ba as of this time? Yung mga applicants or yung mga natanggap na? Meron na po ba mga natanggap na sa trabaho? Actually po, ang target natin ngayong umaga is maka 1,000 tayong matulungan na walang trabaho, no? Pero sa ngayon po, more or less, nasa 400 pa ang natutulungan natin at marami pang nakapila. At ito ay nakikita namin na baka more or less abutin natin yung target ngayong araw. Okay po. And salamat po, Iza? Ann Oliva, ng Rotary Club of Muntinlupa Central. At Miss Mabel, no, ngayon ay kasama din natin, no, ang representante mula sa PESO Muntinlupa na si Miss Glenda Zamora. Anin yun? Tama po, ma'am. No? Good morning po. Glenda. Kasama po natin si Miss Mabel ngayong umaga. Yun, Ma'am Glenda, no, ilan po ba ang trabaho po na kasalukuyan nating inaasahan na nag-o-offer para sa mga kababayan natin ngayong araw ng oportunidad na magkaroon ng trabaho? So, umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon po na may share namin sa inyo. Informasyon po para sa kauna-unahang Mega Job Fair po ng lungsod ng Muntinlupa sa pangunguna po siyempre ni Mayor Rufi Diazon. In partnership po with the Department of Labor and Employment and the Rotary International District 8. So sa araw na ito po, no, we already have 83 companies. So meron na po tayo 83 companies dito po sa ating Hortic. Hindi na po parang nag-85 na yata tayo kasi nakita ko yung staff ko naghahanap pa ng lamesa. So accommodate kami ng company. So nandiyan na po tayo sa mga 80 plus companies natin.
And a total po, conservatively na po ito, no? A total of about 8,000 to 10,000 job vacancies po ang ino-offer po ng ating mga partner companies. And currently, meron na rin po tayong registered sa 850 po. At napakahaba pa po ng pila. So, para sa ma-applicant na kapila, medyo tsaga-tsaga lang po tayo ng konti, no? Kung makikita yung maya, iikot po sila madam dito sa ating bulwagan, punong-puno na po tayo. Kaya medyo nire-regulate natin ang pasok para naman po hindi tayo magkakakitan po. Okay po, Ma'am Brenda, sino-sino po ba ang, para maikayat din natin, no, yung ating mga, ano po ang tawag sa mga nakatira dito sa Muntinlupa? Muntinlupeños. Muntinlupeños, ayan. Para sa ating mga Muntinlupeños, sino-sino po pwede sila ho sa ating mega job fair ngayong araw? Of course, primarily po, lahat po ng job seekers yan, no? So, baka sabihin, ma'am, pwede pa kami dyan, hindi naman kami taga Muntinlupa. Welcome na welcome po tayo dyan dito sa ating mega job fair. Of course, ang ating po mga Muntinlupeños sa job seekers, tayo po ay nandito po, ginagawa po natin sa mga programa nito para po makatulong sa ating mga kababayan na naghahanap po ng trabaho at makatulong po sa kanila po ang estado pang-financial or economic. Pero matin ang ating mga kababayan po Pilipino mula sa ating mga kalating bayan. Welcome pa rin po kayo pumasok dito sa ating mega job fair po. Dito sa South Park Center, Ayala Mall po. Dito sa lungsod ng Muntinlupa. Ayan, maraming salamat po. Nakasama po natin, no, si Ma'am Brenda Zamora. Ay, may lang ang mega job fair natin ay isa po sa programa po ni Mayor Lucy Diazo sa ilalim po ng kanyang 7K agenda, primarily po kabuhayan. So, sa ating mga kababayan sa Muntinlupa at sa Pilipino po, kung kayo po walang trabaho, maaga pa naman po, maghapon po kami dito kasama po ang company namin para po, tumanggap po ng inyo po mga application po para dito sa ating mega job fair. At the same time, ma'am, meron po tayong one-stop shop dito. So we have partner national government agencies that are here para po yung mga pre-employment requirements niyo or mga inquiries niyo tungkol sa kanilang mga programa ay pwede niyo po sila lapitan. So we have PhilHealth, SSS, Pag-ibig, we have NBI, DMW, OWA, Filipino Bank, at the Deep Wellness, which is part of the OSW hospital po natin under DMW. So, kanina po kasama po natin ang ating Government Affairs Field Officer na si Director Jerry Carlos po. Kasama din po natin ang ating Regional Director ng DMW Sales, Attorney Ace Miller. So, we are very fortunate po at ang ating po mga partners ay sumusuporta po sa ating programa. Ang tabayanan niyo po ang susunod namin mega job fair sa February po iyan. Yan po ay magiging kauna-unahan natin in a long time na both local recruitment and overseas recruitment po. So, tabayanan niyo po yan, end of February po yan. At po siyempre sa inyo ng ating minamahal na po ng Mayor Lucy Diazo under his 7K agenda for marriage kabuhayan. Thank you very much for your opportunity po. At maraming salamat po patuloy lagi kayo tumatawag sa amin sa partner ng East namin para po mag-announce kami ng aming mga programa. Thank you very much po. Salamat po no, Ma'am Brenda. Aninyon at syempre, sana ma'am, no, sa February ay muli namin kayong makasama para sa darating na job fair. Kailangan masing bagay ito para sa ating mga kababayan, lalo na sa patuloy pa rin na naghahanap ng trabaho. Salamat po, Ma'am Brenda. At syempre, Ms. Mabel, no, makakasama din natin no, ang isa rin sa madalas nating kapartner, no, si Joseph Austria. Ayan, magandang umaga si Joseph. Yes, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa DCRA. Actually, nasabi na ng aking mga kasama, particular ng PESO at ng aming presidente, si UGP. Yes po, Sir Joseph. Medyo nawala tayo, Iza. Nawala tayo ng audio kay Iza. Nandyan na ba si Miss May para habang inaayos natin yung connection kay Iza? Okay, habang inaayos lang natin yung connection kay Iza, mabilis lang. Puntahan lang muna natin. Very quick update lang. Nandyan na ba si Iza o si Miss May? Okay, eto po muna. Dahil meron tayong
Flash Report. Flash Report! Pagbasa daw po ng sakdal kay Revilla, ipinagpaliban muna ang detalye. Ibalita mo RH5 Val Gonzales. Valji. Yes, Miss Mabel, hindi natuloy ngayong araw ang pagbasa ng sakdal laban dito kay dating Senador Bong Revilla Jr. at sa lahat ng 7 mga akusado sa Manoy Ghost Flood Control Project sa bayan ng Pandi sa Bulacan. Ito ay kasunod na rin ng 7 iba't ibang mga moisyon na inihain ng kampo ni Revilla at ng iba pang mga akusado na kailangan munang resolbahin ng korte. Bilang kasi doon sa mga inihaing moisyon ay ang pagbabalik sa re-investigation stage ng kaso na inihain sa mga akusado. May meron na inihain ng kampo naman ng kampo o abogado nitong si dating Senador Revilla. At ang motion to class information at yung jail transfer to PNP namin o motion na pinipili ang kampo nitong si Senador Revilla na ilipat siya ang kanyang pagkakadetine. Ilipat sa kanyang pagkakadetine mula sa New Quezon City Jail patungo ng custodial center sa PNP Simple Rame. At itinakda ng Korte sa February 9 ang muling pagbasa ng sakdal laban dito sa 7 mga akusado. Binibigyan naman ng mga maestrado ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang prosecution na hanggang sa January 26 para magtumulto. At ayon dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, mayroon pang hanggang January 26 ang mga abogado ng depensa na magsumiti pa ng kanilang karagdagan pang mga motion na kung meron pa. Sa ngayon, mamayang hapon o ngayong araw, hindi ko malaman kung anong oras, ay nakatakdang dumalaw ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division sa 2 kulungan kung saan nakakulong itong mga akusado. Dito sa Quezon City Female Dormitory na nasa loob ng Campo Caringal at ang New Quezon City Jail na nasa lagi naman ng Payatas. Dadalawin ito ng korte dahil para makita kung anong kalagayan sa loob ng female at male dormitory. Napagalaman din dito sa katatapos lamang na supposed to be ay arraignment. Nakita rin ng korte na meron lamang isang doktor at 37 mga nurses dito sa New Quezon City Jail kung saan nakakulong itong si Revilla at rin yung nakita ng korte yung nakulungan ng mga babae sa loob ng Campo Caringal kung saan nakita rin ng korte na meron pa rin, umataas pa rin ang congestion rate ng Quezon City Jail sa Payatas na nasa 30% congestion rate na mayroong mahigit 3,600 mga inmates o mga nakakulong kasama na itong si dating Senador Revilla at baba. Wala rito sa Sandigan, kaya nakasigal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Ayan po, mamaya hingi ulit tayo ng update dyan kay Val Gonzales, no? Mula po dun sa PDAF, no, na na-acquit na kaso dyan po kay dating Senator Bong Revilla. Ngayon naman po may bagong kaso naman kinakaharap, ukol naman po dyan sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Samantala, ayan, balikan na ba natin si Iza o si Miss May? Si Iza. Okay, Iza, dyan sa Mega Job Fair sa Muntinlupa. Siguro last na lang, no? Kay Iza, kila Sir Joseph, no? Pag hindi
i-invite na lang natin sila para mas marami pa tayong mga kababayan ang matulungan natin at maanyayahan natin sa Mega Job Fair dyan sa Muntinlupa. Iza? Yes, Miss Mabel, no, naputol yung linya natin. Pero katabi natin ngayon, no, si Sir Joseph Arpel, ang past president no, ng ating Rotary. Sir Joseph, siguro po, ano na lang po ang masasabi nyo sa ating mga kababayan na gusto pang humagol dito sa ating Mega Job Fair? Magandang umaga, Mabel, at sa lahat ng nakikinig. Ang masasabi ko po until 3 p.m. po ay patuloy po itong ating pag-accept ng mga job seekers. At talagang dahil po sa programa nyo kahapon, mukhang sobra-sobra ang dumating dito. Pero tuntua po ang mga kumpanya dahil sa super daming aplikante sa araw na ito. Kaya may possibility pa na mag-extend, if ever. So malalaman na lang po natin yan mamayang alas 3 ng hapon. Kayo po, sir, baka po meron kayong announcement o nais-aniyahan mga kababayan natin? Oo, Ayun quick po, na lang. Sige po. Muli po, inaanyayahan ko ang particular, yung malapit na lang dito sa Muntinlupa. Lahat ng nangangailangan ng trabaho, pumunta po rito at marami pong available dito na trabaho sa iba't ibang kumpanya. 83 companies po ang nandito at iba-iba. May logistic, may BPO, may manpower agency, may as in napakarami sa mga mall, Ace Hardware, yung nakikita ko dito. So, punta lang po kayo kagad dito at para po kayo ay masikaso. Okay, maraming salamat po, Sir Iza. Yes, Ms. Mabel, no? Katulad nga ng nabanggit ni Sir Joseph kanina, patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho dito sa Muntinlupa at magpapatuloy na ito hanggang mamayang hapon. Kaya naman po, ihanda na siguro nila na maligo na, magbihis at tumungo na dito sa South Central Park sa Muntinlupa para sa ating Mega Job Fair 2026. Okay. Thank you, Iza. DHD0. Ito si Aza Gabriel para sa DBR8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Iza. At eto lang, puntahan lang natin, mabilis, no? Ayan, dyan sa Alaga at Tulong Tomasino, kasama si Wonder Woman, of course, Miss May Binauhan. Good morning, Miss May. Hi, Ibi Mabel. Magandang umaga. And congratulations. Hindi pa kita nababati, no? Congratulations. Maraming salamat, Miss May. Yung wedding, of course, with Kuyang Jerry Baha. But anyway, Ibi Mabel, masaya tayo, no? Dahil kung kahapon ay madilim pa lang, talaga naman yung ating mga kababayan ay sinasabi nga natin na maaga pa lang pumila na. Ganon din ang day 2, no? Day 1 kahapon, ang Alaga at Tulong Tomasino version 4.0. Ibig sabihin niya na Ipimabel, ika-4 na taon na tayo. So day 1 kahapon, blockbuster. At ngayon day 2, ganun din, maaga pa lang. Mas maaga yata tayo nagsimula kanina dahil sabi nga natin, kailangan pag upo pa lang ng ating mga kababayan, lalong-lalo na Ipimabel pagkagaling sa malayo, talagang pinapakain na muna natin ng lugaw. Dahil kapag pumasok ka sa gate 3 ng UST, Espanya gate yan, dire-diretso yan, Ipimabel, may mga sumasalubong and then may waiting area. From waiting area ay pakakainin muna natin ng kanilang agahan na lugaw. And then from there ay nakaabang din yung mga mag-guide sa kanila papunta sa mga vital signs. And then after that ay doon na sa mga area kung saan kung saan medical services sila, no? Merong of course yung libreng konsultasyon, meron sa mata, meron sa ngipin, meron ding neuro, Ipimabel, yung mga specialista, and then meron para sa yung ating mga kababayan na dun sa tinatawag na surgery ay magpapa-check up para nang sa ganun pwede sila after pwede na sila sa outpatient department ng UST Hospital. So patok na patok yung lalong-lalo na yung serbisyo sa sa mata ng ating mga kababayan. Ayan, yan yung mga mahaba ang pila, Ipimabel, dahil ang ating day 2 ay naka-cater pa rin sa ating mga lolo't lola, nanay, tatay, kuya, ate, pero yung mga chikiting bukas yan, Mabel. So ina-announce natin ang day 3 bukas, samantalahin ko na dahil wala na tayong oras,
pwede pa pong pumunta bukas, samahan ng mga nanay at tatay at ang kanilang mga guardian yung mga bata dahil maraming mga pediatrician ang sasalubong sa kanila mula sa Alaga at Tulong Tomasino at dahil ito ay isang medical, dental, surgical and optical mission pinagsama-sama, and then after that ay meron ding mga referral kung kinakailangan na i-refer sa mismong hospital. So makakalibre dahil sabi nga natin, ito ay isang tulay ang Alaga at Tulong Tomasino para sa ating mga may sakit na maka-avail ng kanilang mga charity. At isa sa talagang pinipilahan din dito ay yung PhilHealth Yakap na tinatawag Iti Mabel. Ito yung payakap na para maging malayo sa sakit. Anyway, so merong mga registration na talaga namang pinupuntahan din ng ating mga kababayan dahil magpaparegister sila, and then later on pinapaliwanag nga ni Dr. Charito Malong Consolacion, ang medical director ng USP Hospital, na itong PhilHealth Yakap ay malaking tulong lalong-lalo na kung gusto ng kung kailangan ng mga pasyente ng gamot, no? So merong mga ma-avail na gamot diyan, but then sabi nga natin ito'y from day one, itong Alaga at Tulong Tomasino talaga nag-cater na doon sa iba't ibang sakit na nung ating mga kababayan na lumapit, pumila. So yun yung kabuuan. But anyway, day 2 ngayon, itong day 2 ay punong-puno pa rin yung ating mga waiting area, and then of course hanggang sa vital signs bago pupunta doon sa mga area kung saan sila titignan ng mga doktor, Iti Mabel. Okay, so, muna ang ating sitwasyon at tayo ay patuloy na makakaagapay ng UST Hospital at mamaya ay babalik na lang tayo sa ating programa sa Public Service Hour para ihatid pa rin ang kabuuan ng ating Alaga at Tulong Tomasino partnership natin ng DCRH Operation Tulong sa UST Hospital. Last na lang, Miss May, no? Miss May, last na lang po, welcome pa po tayo, no? Para sa mga walk-in patients natin. Hanggang mamayang alas 4. Oo, hanggang alas 4, alas 8. Actually, hindi alas 8, ipimabili. 7, 6. Alas 7, nagsisimula na. Basta nandito na tayo at meron na rin mga doctors, agad-agad naman talagang hinaharap na yung mga pasyente. Okay po. So hanggang Thank you, alas 4, cut off yan. Katulad na nangyari kahapon ni Pimavel, ang daming dumagsa bandang hapon na kasi nga may pasok. May pasok, so, yes. ngayon, ganun din. Actually, hindi na natin sabi nga natin kumbaga aasahan na talaga na pagdating ng hapon, marami pa rin mga kababayan natin ang pupunta dito sa Alaga at Tulong Tomasino, Ipimabel. So maraming salamat. Of course, ang buong pwersa ng ating palugaw team ng Operation Tulong ay nakaagapay para dito sa 3 araw na Alaga at Tulong Tomasino. So maraming salamat. Ang ating katuwang dito, mamaya magre-report naman sa atin si Cassie Nenduna, ang ating Knights of Columbus team leader. So mula dito sa UST Hospital Alaga at Tulong Tomasino, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH Operation Tulong, ako naman May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss May Binauhan, at tuloy-tuloy pa rin po ang ating Tulong at Alagang Tomasino hanggang bukas pa po yan. Pero wala na tayong oras, no? Kaya mamaya na lang, no? Sa Public Service Hour. Ayan, yung kasama natin sa Knight of Columbus. Ayan, katuwang din natin sa DZRH Operation Tulong. Samantala dyan na po muna nagtatapos ang ating programa. Salamat kay Ate MG. Of course, ay HET, Radio and TV Tech natin, News Center. Ayan, thank you. At syempre, yung mga masisipag natin, nakatulong ni Ma'am May, yan, sa pangunguna ni Miss May Binauhan, dyan sa UST, sa Alaga at Tulong Tomasino, at kay Iza Gabriel. Sa ngalan po ni Miss May Binauhan, ako po ang inyong nakasama, Mavel Arive. At susunod na po ang inyong inaabangang dramang Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pilipinas ang oras, 11:12 ng umaga. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo.